Ito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Pagsabog sa tatlong bahagi ng Mindanao may koneksyon pero walang kinalaman sa terror threat sa Middle East at Africa. Banta ng terorismo sa Region 12, kinumpirma. Masasabi natin na ma-relationship yung mga nangyari sa Cagayan de Oro sa Cotabato City. Po, kahapon pa po kami nag-alert. May report po kasi kahapon na may IED na ipapasok sa may Maguindanao, napapasok dito sa Bisayap. Handap na rin po tayo ng recovery. Investigasyon dahil sa pork barrel scam, welcome sa Department of Agriculture. Ang maganda po nito, talaga pong wala tayong unturned stones dun sa ating opisina. Court of Appeals, binulabog ng bomb threat. Ang DOJ at ang BIR turuan sa mabagal na usad ng bilyong pisong tax evasion cases sa gobyerno. Breaking news. Meron pong naganap na naman pagsabog sa Maguindanao. Abangan ang detalye. Negosyo natin, National Program for Municipal Fisherfolk Registration sa Soxargen area, ilulunsad ng BIFAR. At sa ibayong dagat, Amerika naghain na ng unang kaso kaugnay ho sa pag-atake sa US Consulate sa Benghazi, Libya. Sarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules, August 7, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live pa rin sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DXDC 621 RMN Davao, DXBC 693 RMN Butuan, at sa DXOC 1494 RMN sa Ozamis. Live tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat po naman number 1 AM stations sa buong bayan. Breaking news. Ay natin yung balitang merong panibagong pagsabog sa Maguindanao. Kasama natin sa balita live, Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. RMN Report. 7 sundalo naman ang sugatan matapos silang mabiktima ng roadside bomb kaninang alas 9:30 ng umaga, at ito naman ay naganap dyan sa barangay Nabundas sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao. Ang mga sundalo ay kasapi ng 2nd Mechanized Brigade. Agad namang dinala sa isang pagamutan o sa IPSO Maguindanao ang mga sundalo na nagtamo ng slight injury. Sa ngayon ay hindi pa rin matukoy kung sino ang responsable sa paglalagay ng naturang bomba dyan sa bayan ng Sharif Aguac, Maguindanao. Kasama mo sa RMN Cotabato, Amir Sinsuat, Tatak, RMN. Breaking news. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. May koneksyon mga kasama, mga pagsabog na nangyari sa Cagayan de Oro City noong Hulyo, sa Cotabato City noong Lunes, at sa Midsayap, North Cotabato kanina madaling araw. Pero wala po itong kinalaman sa terrorist threat sa Middle East at Africa. Ilinaw ni National Security Advisor Cesar Garcia na may posibilidad na konektado sa iisang local terrorist group ang mga taong nasa likod ng mga pagsabog. Base sa may estilong ginamit, hindi ito may kukonekta sa international terrorist group. Masasabi natin na ma-relationship yung mga nangyari sa Cagayan de Oro sa Cotabato City dahil lamang sa mga suspects ay posibleng may kaugnayan in the past. Bagamat hindi po direktang binibintang sa Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF ang natulang mga krimen, kinumpirma ni Garcia na may mga ebidensya sila nakuha sa nagsanib na puwersa na ang dalawang grupo.
Kinakanlong din umano ng mga ito ang mga most wanted terrorists na pinaghahanap ng mga otoridad at ng Interpol. Meron tayong ebidensya na ang ilang mga member ng ABSEA ay nagpunta sa mga kampo ng BIFF at doon sila nagtatago. Kasama na rin yung mga ibang mga former wanted people na hinahabol noon sa Sulu. Katulad Yes, sir. ng notorious JI personality na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Samantala, sa panig naman ng BIFF, agad na pinabulaanan ng kanilang tagapagsalitan si Abu Misri Mama na may kinalaman po sila sa sunod-sunod na mga pagsabog sa Mindanao. Ayon sa Cotabato City ay napakalakas na bomba yun. Hindi ito kaya ng ordinaryong tao lamang. Wala kaming kinalaman dyan, ay kinundi na natin ang ganyang gawain. Yung si Governor Lala Mendoza ay sinabi nila noon na igpitan ang security. Bakit nakalusot naman? Magkasumpong tinig dina National Security Advisor Cesar Garcia at Abu Misri Mama, tagapagsalita ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter sa interview ng RMN. 3 araw matapos ang pagsabog sa Cotabato City na ikinasuway ng 8 katao at ikinasugat ng mahigit sa 30, panibagong pagsabog na naman ang naitala sa Midsayaf, North Cotabato kanilang madaling araw. Bagamat walang naiulat na nasaktan at namatay, ilang gusali naman ang nasira. Kabilang na yung isang local FM station at kilalang pawn shop sa bansa. Ayon kay Police Superintendent Renante de los Santos ng PNP North Cotabato, iniimbestigahan na nila ang naturang insidente kasabay ng pag-alerto sa mga lokal na residente. Kinumpirma rin ni De Los Santos sa RMN na may bomb threat nga yung mga terorista sa buong Region 12, kabilang na ang Midsayap, Kabakan, Takurong at General Santos City. Ngayon pa man, ang mga gayon rin yung mga busy municipalities. Actually po, kahapon pa po kami nag-alert. May report po kasi kahapon na may IED na ipapasok sa may Maguindanao na papasok dito sa Bisayap. Conduct na rin po tayo ng rekorida kahapon. Nag-ikot po na yung public places na winawarn po namin yung mga tao na malakas po ang threat ng bombing. Po, general po kasi yung threat, Region 12, Cotabato City, rin po yung mga DC na mga municipalities. Sa ngayon po, sinusuri pa ng otoridad ang mga balitang test mission ng mga bagong trained terrorists sa nangyaring sunod-sunod na pagsabog sa Mindanao. May mga train na BIFF bomber. Baka isang test mission lang ito na magpapakita na kaya nilang maglagay ng bomba kahit saan. Kasi Police Superintendent Renante de los Santos ng PNP North Cotabato sa interview ng RMN. Dalawang facial composite sketch ng posibleng suspect sa Cotabato City Blast. Malapit ng mabuho ng PNP. Kasama natin sa Balita Live, Rhea Mamoga. RMN Report. Binubuo na ngayon ng PNP ang dalawang facial computerized sketch ng posibleng suspect kaugnay sa pagsabog sa Cotabato City kung saan umabot na sa siyam ang nasawi. Ayon kay Cotabato City Police Director, Police Senior Superintendent Rolly Balkin, hindi na muna nila isinasa publiko ang mga composite sketch dahil kinukumpleto pa nila ang mga detalye nito batay sa paglalarawan ng mga saksi. Sa ngayon, matimbang pa rin na anyang ang gulong personal attack sa krimen, pero inaalam pa nila kung nang mabuti kung sino ang sa magkapatid na Mayor Japal Gianni at kapatid itong si City Administrator Cynthia Gianni Sayadi ang target ng mga suspect. Samantala, extortion naman ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa North Cotabato kaugnay sa pagsabog na naganap kanina sa isang pawn shop sa Santo Niño Street, poblasyon naman, Migsayap. Ayon kay Colonel Dixon Hermoso, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, ang pagsabog ay itinaon na madaling araw at walang tao kung kaya't naniniwala sila na walang intensyon ng responsable sa pagsabog na makasakit ng mga tao kundi makapanakot lamang. Kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Welcome sa Department of Agriculture ang masusing investigasyon na ipinagutos ni Pangulong Noynoy Aquino sa mga taong responsable sa pork barrel scam sa loob ng naturang kagawaran. Matatandaang sa ambush interview kay Pinoy kahapon sinabi nitong hindi paligtas si Alcala sa naturang eskandalo bagamat tapos na ang isinagawang independent investigation dito. Sa interview ng RMN kay Agriculture Secretary Alcala, masaya nitong tinanggap ang mga sinabi ng Pangulo kung saan sa pamamagitan nito ay malalaman kung sino ang totoong nakikinabang sa pork barrel scam. Actually, welcome po natin ito at ang maganda po nito, talaga pong wala tayong unturned stones dun sa ating opisina. Lahat po ng mga papeles, pinaayos po namin at
Samantala, inaasahan namang oras ngayon ay lalabas na ng DA ang resulta ng kanilang sariling investigasyon na layuning malinis ang kanilang tanggapan. Gayun na rin ang ilan sa mga tauhang isinangkot sa scam. Hanggang kagabi po, ginagawa nila yung report. Isa sa publiko po natin itong naging resulta na kanilang pagka-analyze. Meron pa po bang kakulangan, may mali Yes, ba sir. sa aming sistema na ginawa to safeguard yung pong pinadaan sa aming priority development plan. Matatandaan na sinasabing nakipagsabuatan ng ilang kawani ng DA sa kumpanya ni Janet Lim Napoles para mailagay ang pondo nito sa ilang peking NGO. Formal lang hiniling ni House Minority Leader Representative Roy Zamora na pakialamanan ng Kongreso ang lahat po ng mababatas na sangkot sa pork barrel scam. Una rito inihay ni Zamora ang House Bill number 160 na humihiling sa Committee on Good Government na buksan ang nasabing usapin. Bukod sa nasabing komite, iniimbitahan din ang Committee on Ethics and Privileges. Layunin po ng panukala ng kongresista Zamora mapanagot daw yung mga kapwa mambabatas na nakinabang sa pork barrel scam. Committee on Good Government. Sa tingin namin, yan ang pinakabagay para sa ganitong klase mga investigasyon. Committee on Ethics and Privileges. Just in case may mga mapangalan ng mga congressman o senador ang pwede mag-iya. Ayon pa kay Zamora, hindi maaaring pagwalang bahala ang issue ng pork barrel kasabay ito'y hinamo ng mamabatas sa mga nasasangkot niyang kabaro na magsalita at humarap sa namang investigasyon. Hindi naman pwede natin sabihin, alam niyo, marami pa tayong kailangan gawin, kailangan natin asikasuhin, may budget. Hindi naniniwala ang tao eh. Lumalabas tuloy para meron tayong kino-cover up. Si House Minority Leader at San Juan City Congressman Ronnie Zamora sa interview ng RMN. Nakahinga ho ng maluwag yung mga empleyado ng Court of Appeals sa makaraang ideklara ng Manila Police District Bomb Squad na negatibo sa bomba ang kanilang tanggapan. Sa ulat ng MPD Bomb Squad, alas 9 ng umaga nang makatanggap kanina ng tawag ang gwardyang si Edwin Gonzales na may itinanim na bomba sa Court of Appeals. Agad namang tumawag ng Bomb Squad ang security ng CA at namakara ng isang oras na paghahalughog ay nagnegatibo nga sa bomba ang lugar. Nabatid na isa umanong babae na hindi pinanagpakilala ang nagsabing may bomba sa CA. Ayon naman kay Justice Remedios Salazar, isa sa posibleng rason ng bomb scare ay ang mga hawak na kaso ng mga maestrado sa Appellate Court. Noon pa man, hindi na kailangan pa ibang Congressional Oversight Committee sa Senado dahil magastos lamang ang mga ito. Yan po mga kasama ginit ni Senator Tito Soto sa interview ng RMN hinggil sa naunang pahayag ni Senate President Frank Drilon. Natutugunan ng Senado ang panawagan ng publiko na bawasan ng 35 Congressional Oversight Committees. Ayon kay Soto, sa sinagawang caucus, nagkasundo ang mga senador na kailangan nilang bawasan ang bilang ng mga Oversight Committee upang makatipid sa pera ang taong bayan. Ang Oversight Committee sa mga komiteng tinatag sa pamagitan ho ng batas, habang iba naman ay sa pamagitan ng isang resolusyon upang bantayan ang pagpapatupad ng isang batas. Kung paman, may sinasabi namin, hindi naman kailangan yung iba doon. Sabi ng bawasan kasi magastos eh. Yung mga natira ay manggagawa ng batas to. So, yung majority ngayon ang siyang namamahala kung ano-anong ititira nila dito. At magkano pondo ilalagay nila doon. So, gano'n na nga yun kasi meron doon na 25 na kaya created by law. Kasama yun nung ipinasa yung batas, meron kasama rin sa loob ng batas na provision na i-create ng Congressional Oversight Committee. I-oversee, bantayan kung pagpapatupad ng batas na yun. Ganun ang sistema nun. Ano nang sinabi ni Trilon na abot ng 50 million pesos ang matitipid ng Senado kada taon kapag nireforma ang mga oversight committees. Nagtuturoan ang Department of Justice at ang Bureau of Internal Revenue sa umanay mabagal na pag-usad ng bilyong pisong tax evasion cases sa gobyerno. Sa hinaing ng BIR mula 2011 ay wala pa rin isa sa 5 pinakamalaking kaso ang nakaabot na sa tax court. Kabilang dito ang kaso ni Jun Ray Daitol Tenorio mula Cebu na may halagang 2.6 billion pesos, Aurelio Baring mula Bulacan na may 2.2 billion pesos, Jedvan o Jedvam Manufacturing Corporation ni na Henry Chua Yu at Norberto Duque at Joseph Yu na nagkakalaga ng 1.9 billion pesos, Gamon Metal Products ni Joaquin Chua na may 1.7 billion pesos at Jomedita Canonigo na umabot sa 1.6 billion pesos. Katwiran naman ng DOJ, madalas hindi handa ang kaso pagdating sa kanilang kagawaran. Halos 45 billion pesos o halos 5% ng 1 trillion peso collection ng buwis noong 2012 ang hinahabol ng BIR sa 178 na mga kaso ng tax evasion na isinampa ng DOJ mula ng manungkulan si Pangulong Noynoy Aquino.
Hiling ng BIR at DOJ, desisyonan na ang 73 reklamo ng tax evasion na dumaan na sa preliminary investigation. Ang Malacanang mga kasama hands-off sa usaping dapat makalabas ng BMMC si GMA. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Ayaw nang makialam pa ng Palasyo ng Malacanang sa usapin na payagang makalabas sa ospital si dating Pangulo at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na may isa't kalahating taon ng naka-hospital arrest sa Veterans Medical Memorial Center. Nabatid kasi na sinabi ng dalawang doktor ni Arroyo na sina Ernesto Palangka at Antonio Sison na lumulubha lang ang kalagayan ng dating Pangulo dahil hindi ito nakakalabas ng ospital. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, hindi na sila makikialam sa nasabing usapin na di pauubayan na lang nila ito sa Sandigan Bayan. Pero sinabi din naman ni Valte na iginagalang nila ang opinyon ng mga doktor ng dating Pangulo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Matatag na ekonomiya sa susunod na taon ay pinagmalaki sa budget hearing. Kasama natin sa Balita Live, si Conde Bata. RMN Report. Ipinagmalaki ng mga ahensyang bumubuo sa Development Budget Coordinating Committee o DBCC na inaasahan ang mas matatag na ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Sa unang araw ng 2014 budget hearing sa Kamara, inilatag ng mga economic managers ng Pangulong Aquino na sina Budget Secretary Butch Abad, BSP Governor Armando Tatanco, NEDA Director Arsenio Balisacan at Finance Secretary Cesar Purisima ang maunlad na larawan ng ekonomiya ng bansa. Tiwala ito si Balisacan na malalagpasan ng ekonomiya ang target na 6.5 to 7.5% na GDP growth sa pagtatapos ng 2013. Sinabi naman ni Tatanco na mananatiling matatag din ang piso kontra sa dolyar na inaasahang mananatili sa 41 hanggang 43 pesos kada dolyar. Ang inflation rate naman ay nasa average na 2.9% hanggang ngayong buwan ng Hulyo. Ipinagmalaki din naman ni Purisima na patuloy na nakakapagtala ng paglago sa koleksyon ng buwis ang BIR at BOC. Subalit papalo pa din naman sa 238 billion pesos ang target na budget deficit o utang na bansa para naman sa susunod na taon. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama formal na po ilulunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang National Program for Municipal Fisher Folk Registration sa South Cotabato. Sultan Kudarat sa Ganit Jensan. Yan ay bukas, 8 ng Agosto. Ayon kay BIFA Region 12 Director Ambutong Pautong. Ayon ho ng Fisheries o ng grupong matulungan ang mga lokal na pamahalaang sundin ang iniutos ng Fisheries Code of 1998. Kabilang dyan ang pagtatalaga ng mga mangisda at iba pang kasamahan sa industriya sa bawat munisipyo. Nasa ng BIPAR na abot sa 60,000 mga mangisda, mga naglalako nito at mga fish farmer at lahat ng mga manggagawang sangkot sa nasabing industriya ang masasakop sa nasabing registration program. RMN News Abroad. Naghaino ang Estados Unidos ng unang kaso kaugnay sa nangyaring pag-atake o pang-atake sa US Consulate sa Benghazi, Libya, kung saan ikinamatay ito ni Ambassador Christopher Stevens at 3 iba pa. Kabilang sa mga kinasuhan ang leader ng Libyan militia na si Ahmed Abu Katalia. Tumanggi namang magbigay ng komento si Justice Department spokesman Brian Fallon, maging si FBI spokesman J. Peter Donald hinggil sa iba pang mga kinasuhan. Unang itinanggi ni Katala na may kinalaman ito sa Benghazi attack. Dabatid na ang September 11 attack sa Benghazi ay isa sa malaking issue laban sa Administrasyong Obama, partikular kay dating US Secretary of State Hillary Clinton na umano'y nagkaroon ng lapses sa seguridad. Ang Benghazi attack ay kagagawan ng terorista na sinasabing may koneksyon sa Al-Qaeda. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News nationwide ngayong Miyerkules ng tanghali, August 7, 2013. Mayong otto sa mga taga Iloilo, susunod na ho diyan si kasamang Ronel Sorbito at si Lifong sa Targetaray sa Ayos. otto sa DYRI 774. Panoorin pa rin natin naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Si YouTube ho yan, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Dino sa inyo naging panahon sa amin Kasama niyo sa serbisyo publiko. Ako si Buddy Oberas. at Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ng RMN, Radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas
alas 12:19. Ambot na ba si Mister pagdating ng bahay?